afternoon, mga kalalabs! Welcome back to another vlog! Say hi, Ube! Welcome back to another vlog! Tell them, hi! Hi! Pababa ka na naman! Late na ako nakapag-vlog, mga kalalabs. Pasensya naman po. So, it's already 2:43. Magluluto ako ng ng pumpkin soup, Thai style. Sobrang dali lang nito. So, i-share ko siya sa inyo kung paano natin siya gawin. So, naglagay lang ako ng cooking oil dito sa aking pot. And igigisa lang natin yung yung pumpkin with onion and garlic. And then, itong red curry. Ayan. So, yeah, tignan natin kung masarap ba to or what. First time kong gumawa ng pumpkin soup na Thai style. So, before gumawa ako pero hindi siya Thai style. Yung regular lang siya. So, this time, gawan natin ng anghang. Diba? Kasi masarap isawsaw yung naan bread dito eh. So, may nabili akong naan bread kahapon sa Costco. So, gusto ko siyang ma-pair dito sa ating pumpkin soup. Ang cute ni Obi, no, mga kalalab. So, ganyan siya. Paano kasi sinusundan niya ako? Busy ako nagta-type ng ganyan. Ay, nako, doon siya sa harapan ko kanina. Nung dinampot ko na yung camera, saka siya gumanyan, oh. Dito sa may Nakakatuwa si Obi. Alam niyo, minsan kinakausap ko yung alaga ko para na akong ewan. Wala kasi akong kamarites dito sa bahay. Buti na lang yung kamarites ko, hindi niya ako maichichismis, no? O, may chichismis ako sa'yo. Sabi ko kay Obe, no? Para akong baliw, kanyo. Anyway, start natin yung ating, niluluto dito. Or iluluto. Tayo lang. Set up ko yung ating camera properly. Kasi tayo na nga po ang, dito, lights. Yes! May ilaw yung ating meron siyang, tayo lang, low, high. There you go. Yan. Tayo na ang, director, tayo pa ang videographer, tayo pa ang, alam na ang bida sa ating palabas. Tayo ang, bida, diba? Tapos, i-edit pa natin yung vlog. Ayan. Lagay tayo ng onion. And then, garlic. Ayan. Madali lang to. Kayang-kaya nyong gawin. Ayan. I-adjust ko lang yung init ng ating kalan. Lagay tayo ng red curry. Kunti lang yung ilagay natin kasi alam niyo naman yung mga kasama ko dito sa bahay. Hindi mahilig sa maanghang. And then, halo-haloin. Bango. Then we will add our pumpkin. Haluin. Ay, ang sarap magluto. Pag ang ganda ng lutuan, be. No, mga kalalas? Grabe. Na-enjoy ko tong lutuan ko. Maganda yung quality niya. Ayan. Oh, diba? Saya-saya. And then, i-add natin yung coconut milk natin. Add natin. Tapos, lagyan natin ng konting water to kasi sayang. There you go. Haluin. And palalambutin lang natin yung ating itong pumpkin natin. Saka natin siya ilalagay sa blender. Parang nagluto lang kayo ng mga kalabs, ng tomato soup. Luto na ang aking pumpkin soup.
Oh, diba? O, tumitibok-tibok pa yan. Parang yung crush mo. Tibok-tibok-tibok. Parang ganun, no? Anyway, hindi na si Nicole. It's already 4:04. So, hindi ko alam kung anong oras siya kakain, pero sabi niya gutom na siya. So, ipatry ko to sa kanya. Tawagin ko lang. Good morning mga kalalabs. Sa next day vlog po tayo. So, hindi na ako nag-vlog yesterday after akong nagluto. Kasi bukod na sa late na tayo nag-start, wala pa ako masyadong ganap. So, sabi ko, i-continue ko na lang yung vlog ko today. So, today is Friday. Happy Friday sa inyong lahat. May 31 and it's already 10:58 ng umaga. So, today yung alis din ni Papa Dave. So, pero nagkaroon ng problema yung flight niya. Nag-cancel ang Air Canada. Supposed to be ang flight niya is 6 PM. Kaso nga lang ang Air Canada ay nag-cancel. So, ang ginawa ni Papa Dave ay nag-book siya ng another ticket. Kasi kung hindi, masasayang yung hotel niya sa Toronto. Masasayang yung bus ticket niya papuntang London, Ontario. Kasi bibisitahin niya yung papa niya muna bago siya pupunta ng Africa. And then, yung ticket niya ay yung hotel ulit sa Toronto. And then, ticket papuntang Toronto to Africa. Masasayang siya. So, sabi niya, I need to book another ticket. So, napamahal ulit si Mr. doon sa airline ticket na binook niya na bago. So, instead na 6 PM yung flight, magiging 4:20 PM. So, he need to be at the airport around 1:30 or something like that. So, tingnan natin kung ano mangyayari. So, sabi niya, nabook ko na siya, babe. Sabi niya, I will leave around 1:30 sa bahay. So, sabi ko, samahan na lang kita. So, yatid natin si Mr. sa airport. Alam niyo, nakakaloka din yung yung Air Canada. Madalas yung airline na yan na nagka-cancel o kaya nagkakaroon ng problema. So, di ko alam kung ano nangyayari. Sa Pinas, di ba, meron ding mga airlines na di ba, nagka-cancel o kaya delay. So, dito, yung Air Canada, yung talagang ewan. Di ko alam nangyayari sa Air Canada. But, anyway, kung merong nasira sa aeroplano, much better na ayusin na lang nila kaysa naman sumakay ka tapos magkaroon ng problema, di ba? So, yun yung rason parate, may sira yung eroplano or dahilan lang. Sometimes dahilan lang yun 'di ba? Merong ibang reason kung bakit hindi natuloy yung flight or cancel yung flight. Hindi dahil may sira or something like that. May something else, parang ganun, 'di ba? Rason lang talaga yung sinasabi nila may sira. Correct me if I'm wrong, pero pakiramdam ko yun talaga yung reason. Judgmental lang, no. So, yeah. So, naka-ready ako kasi supposed to be, pupunta ako ng mall. Pupunta ako sa Pacific Center para i-check yung pinapahanap sa aking sapatos. Tapos, makeup yata yun, may pinapabili sa akin. Pero yun naman, hindi naman isi-ship sa, dito sa Balikbayan box ko. Air cargo yun. So, order yun sa akin. Sa mga nag-message po pala sa akin sa Facebook page, Hey It's Faye din po yung Facebook page ko, no? Kung ayaw nyo siyang i-search sa Facebook nyo, punta kayo sa link ko sa description below. Andyan yung Instagram and then Facebook page ko para diretso na lang kayo doon sa para hindi kayo ma-scam. Baka mamaya may gumagamit sa pangalan ko din, no? Hindi pa naman ako sikat, malay mo, 'di ba? May gumagamit sa pangalan mo, ma-scam kayo, 'di ba? So, ingat-ingat tayo sa mga scammer kasi ang dami na nila ngayon. Nanganganak na sila best friends. So, kailangan mag-ingat tayo sa mga ginagawa natin, especially pag pera ang pinag-uusapan. So, yeah, click nyo yung description below ko or ilalagay ko na lang sa comment section yung Facebook page ko. I-click nyo dyan. So, if ever na meron kayong gustong i-order, air cargo muna tayo, no? Huwag kayong mag-order ng bagay na mabibigat tulad ng mga pabango or kahit ano pa na sabon, mga ganun. Kasi puno na po yung aking box. Okay? So, yung sa akin pa lang, punong-puno na siya. So, yung mga order nyo na para sa Sea Cargo, hindi na carry bells. Siguro sa susunod na lang, no, kung gusto nyo. Or if ever na may gusto kayong pabili sa akin, tapos gusto nyo ng Sea Cargo, ang gawin nyo na lang is magsarili na lang kayo ng box. Meron silang, large, medium yata. Yung medium yata na yun, pwede siya sa Sea Cargo, kahit na ano yung ilagay nyo doon. So, bayaran nyo lang yung shipping fee, tapos of course, yung items na gusto nyo ipabili. So, yun. So, for now, cancel muna ako sa mga, sa mga order para sa Sea Cargo kasi punong-puno na po siya. Kulang na po yung box ko. No? So, hindi naman ako pwedeng kumuha ng isang box, tapos ilan lang kayong mag-o-order.
di ba sayang yung isang box ko. So, ito na lang muna yung yung box ko, no? Mauuna muna yung box ni Mami Faye. So, ayan. Pasensya na po doon sa mga nag-order ng Sea Cargo. Hindi ko na kayo mapagbibigyan. So, next time na lang, no? Next time na mag-order kayo. So, yeah. So, it's already 11. Kakain na ako ng breakfast. And then, hintayin ko si, Papa Dave. And then, hatid natin siya sa airport. And then, after that, punta tayo kung makakadaan na ako sa outlet. Wala lang, titingin-tingin lang doon. Wala naman ako masyadong bibilihin doon kasi alam niyo naman si Mami Faye. Pag meron na akong items, hindi talaga ako pwedeng mag-shopping para sa sarili this time kasi meron tayong pinapagawang bahay sa Pinas. So, yun muna yung focus natin, no? Tsaka yung balikbayan box ko. Bibili ako ng mga baso-baso tsaka plato-plato. And then, ayusin ko yung balikbayan box ko mamaya. So, yeah, okay. Update ko na lang kayo mamaya pag alis na tayo papunta sa airport. Kain tayo mga kalalab. So, nagluto ako ng scrambled egg na may kamatis tsaka onion. And kakainin natin yung ating feta bread or naan bread. So, ayan. Habang hinihintay ko si Papa Dave. So, mga 1 PM andi dito na siya. So, kain muna ako. So, kain po. Ito na naman po yung alaga ko. Ayan. Dito na naman siya. Oh. Don't do. Don't. Malaglag mo, B. Hindi yan laruan. Nandito na si Papa Dave. So, tinatransfer ko lang yung galing dito na video. Dito sa laptop ko. So, ayan. Ini-edit ko na siya. Para alam niyo yun. Hindi ko naman siya ini-edit. Tina-transfer ko lang. So, gamit ko yung phone ko ngayon sa pagbablog. Ayan. Tina-transfer ko lang. So, yes. So, para mamaya madali ko na lang siyang i-edit. Kaya ko napansin niyo yung vlog ko. Pagka-vlog ko today, ina-upload ko din siya. Kasi 9 PM ko ina-upload yung video ko dito sa Canada. So, or vlog. So, sa Pinas naman is 12 noon. O, diba? So, nai-edit ko siya. Timing. Bye-bye, Papa Dave! Bye-bye, Ube! Hey! Nobody seems to care that I'm leaving. Not even the cat. She left. Anyway, are we leaving now? Yeah, might as well, because I can get some Okay. work done there, and I can call Air Canada. Yeah. Okay, alis na kami. Hindi ko na dadalhin yung camera ko. Yung phone ko na lang yung pang-vlog ko. Pwede naman yung phone. So, yeah. Suot ko lang yung shoes. Nandito na kami sa airport, mga kalalabs. I think papasok si Papa Dave dyan or sa baba. Hindi ko lang alam. So, domestic, tayo. Domestic flight. First time ko makapunta dito sa sa area na to. Kasi lagi kami doon. International kasi doon. So, yan. Hintayin ko lang si Papa Dave at sasakay na kaagad. Papasok na siya dyan. Bye, love. You know what? Aray ko. Goodbye, my love. I am going to miss you. And I think that I want you to make sure you keep in touch with me while I'm in Africa. Okay, love. Take care. Why you push my belly? You don't want me to look fat? No, your belly is abs. Abs, of course. Okay, hanapin namin yung gate ni Papa Dave. Uwi na ako, mga kalalas. Dadaan sana ako sa outlet. Pero wag na lang kasi wala naman akong bibilhin dyan. So, uwi na tayo. Actually, punta ako sa Winners o kaya HomeSense. Dito na ako sa HomeSense, mga kalala. So, malapit ito sa Olympic Village, SkyTrain Station, and then Broadway. So, dito na lang ako pumunta kaysa dun sa downtown kasi mas maraming pagpipilian dito. So, ito, gusto ko tong plato na to. Ayan, pair sila nitong na to. Diba? Okay, ito ay $14.99. And then this one is $16.99. 4 na piraso. Gusto ko din sana to kaso nga lang wala siya yung parang hindi siya deep, flat lang siya. Ito na lang no.
Ganda. Makapal siya. Ayan, pili lang ako saglit. Ayan yung baso. Yung baso nga lang, ganito siya. Ito yung isa naman. Ayan. Makapal naman siya. Ikot pa ako. And babalikan ko siya maya-maya. And then, bilhin ko siya. And meron din ganito, oh. Ayan, oh, diba ang ganda? Sobrang kapal. Ay, ito yung ano. Bilhin natin to. Magkano to? $12.99. Ayan, bilhin ko na lang to. Kaso nga lang, parang iisa na lang yung ganito nila dito. Tinitignan ko siya kung meron siyang mga basag-basag. Alam mo yun. Ayan, okay na yan. Ang daming magagandang display para sa bahay. Kung pwede lang tong bilhin, padala sa Pinas. Marami akong mabibili, kaso mababasag tong mga to. So, ayan, ang gaganda, diba? Yan na yung mga nabili natin. So, ikot lang ulit ako. Punta ako dun sa may clothing. Titingin lang. Then tayo sa mga paninda nilang clothing. Wala akong magustuhan sa damit, mga kalalabs. Kaya, I think, tapos na ako dito. May mga dress, oh. May mga sapatos din. May t-shirt akong ganito, kaso nga lang pink. Ay no, yellow. Okay, I think magbayad na ako. Wala makita. Sandal, luggage. Backpack. Mga travel stuff to. Okay. Magbayad na ako. Haba na ng pila, oh. Nandito na ako sa bahay, mga kalalabs. Actually, kanina pa. Ngayon lang ako nakapag-update sa inyo. So, nakapagluto na rin ako ng aming dinner. Ayan. Samyupsal. O, diba? Kimchi. Tapos, yung sauce. Tapos, yung... Ayan. Alam niyo na kung ano yung ng samyupsal. Mushroom at saka yung pork. So, ayan yung ating pa-dinner. And, ito pala yung mga nabili ko sa HomeSense or Winners/Winners kasi magkasama naman talaga sila. So, meron tayong baso na nabili. Ito yung nakita nyo dun sa vlog ko nung nakaraan. Binili ko siya 2. Tapos, kumuha din ako nito kasi nagagandahan talaga ako sa kanya. Lagayan ng sausawan. O, diba? 4 na piraso din. And, ito yung mga plato na nabili ko at saka bowl. So, 4 lang yung binili ko nito. So, gusto ko muna siyang i-try. And then, next time, kung nagustuhan ko talaga siya, kung meron pang ibang ganitong klase, bibili tayo. So, 4 na piraso yan. Meron silang mga plato at mga bowl doon sa bahay, pero babasagin siya. Pero hindi ko siya yung parang, alam mo yun, yung, hindi siya malaki, maliliit. Hindi siya pwedeng parang wala silang masyadong gamit sa sa bahay. So, sabi ko, this time, gusto ko bumili. Kahit mga ganito lang. So, pag may nakita ako sa Pinas na magagandang babasagin, then bibili tayo. But for now, ito muna. Kasi talagang nagagandahan lang talaga ako sa mga items na meron dito sa amin, dito sa Canada. Kasi makakapal siya. Diba? Makakapal siya. Tsaka magandang quality talaga siya. So, kaya ako din siya nagustuhan. Kasi, nakabili din ako, tinry ko, 2. And okay naman yung quality niya. Until now, meron pa rin ako. So, ayan, diba? Maganda. And bowl. Tapos, ito yung plato na napili ko. 2 klase sila. Ayan. So, meron tayong pair na ganyan. Meron din tayo nito. Maganda to kasi, may siya yung malalim. Meron silang mga plato na binibenta, pero flat na flat naman. Parang pag kakain ka ng may sabaw, matatapon yung yung sabaw, diba? So, ayan. Yan lang yung nabili natin. Okay na yan, diba, mga kalalabs? Panggamit sa sa bahay. And, gusto ko din bumili ng mga yung mga tongs-tongs ba? Tsaka mga sandok-sandok.
So, titingin pa ako ulit, babalik pa ulit ako. Ito lang yung nabili ko for now. Kasi alam nyo yun, step by step. And then, itong ating box pala, mga kalalabs, is, tatakpan ko lang yung name. Yung box is, tatanggalin ko yung mga ibang dito, yung mga ibang damit. Ilalagay ko na lang muna sa storage kasi punong-puno na po siya. Hindi na carry bells. Tapos, meron pa akong i-add. Ay, kala ko si Ubi andyan sa upo. Meron pa akong i-add dito. So, yung ilalagay kong damit dito is yung gagamitin namin ni Nicole sa Pinas. Pag nasa Pinas kami, may mga sapatos pa nga dito eh. Ayan oh, damit lahat yan. Nasa loob yung nabili ko nung nakaraan. Ayan oh. Diba? So, organize ko yan. Kung hindi today, tomorrow. Ayan siya. So, step by step yung pamimili ko. Next, babalik ulit ako sa Costco. Kasi meron pa akong bibilihin doon na hindi ko nabili. So, tignan natin kung bukas ako babalik, I think. Sana makabalik ako bukas. Para matapos ko na siya, maisara ko na. And, matapos na. Kasi pipick upin to Tuesday. Nasabi ko ba sa inyo? Hindi, no? So, pipick upin po yung box natin sa Tuesday. So, kailangan ko nang matapos. And, marami akong gagawin actually. Kasi marami akong dadaan-daanan. Meron sa mall pa, hindi ako nakapunta kanina. Hindi rin ako pumunta ng outlet kasi naisip ko wala naman akong bibilhin. At saka pag napunta ako doon at may nagustuhan ako, baka mabili ko siya. So mayroon akong gastusin na dapat unahin muna, no, yung sa box tapos yung sa pinapagawa sa bahay. So yun muna yung unahin natin. And si Papa Dib ay nakaalis na rin siya. Kanina pa actually, more than 1 hour na siya. So, I think 1 hour ahead ang Toronto. So, 4 hours lang yata yung flight. Tingnan niyo si Ube. Ube! Tingnan niyo. Oh. Ube! Gusto mong sumama dyan sa box? Hoy! Ikaw loko talaga to eh. Ikaw, Ubi, So, ano yung kinikwento ko? 4 hours ahead. 4 hours ahead. 1 hour or 2 hours ahead ang Toronto. Correct me if I'm wrong. Nakalimutan ko na siya. So, basta, mas kayo dyan, mas ahead kayo ng oras. So, mamaya magme-message na rin yun. Buti nga, nahanap niya yung yung new ticket niya or yung airline. Kung hindi, bukas yung flight niya. Pero hindi naman pwede kasi sayang yung hotel, sayang yung bus ticket niya papuntang London, Ontario. So, buti nahanap niya yung airline na yun. So, nakalimutan ko kung anong pangalan ng airline. Basta bago pa lang daw siyang airline. Tapos sabi niya, free ang wifi, free pa ang food, free pa ang mga drinks. Kasi sa AirAsia, walang free. Pero itong airline na to, parang ang galing. Ang galing lang yung airline na to. So, nakalimutan ko kung anong airline. Kalimutan ko. Next time, sabihin ko sa inyo kung anong airline yun. Basta maganda daw, sabi ni Papa Dave. So, yeah. Nakaalis na siya. Mag-isa na ako matutulog sa bed. Dalawa lang kami dito sa bahay, parang hindi pa kami nagkikitaan. Oo, ayaw din naman magpakita sa vlog si Nicole. Wala siya sa mood. Lagi na lang walang mood. Ganyan ba yung mga anak yung mga dalaga or binata? Kasi merong kaibigan si Papa Dave na sabi niya, ganito ba yung anak mo? Sabi niya, ganyan yung anak, is this Nicole like this? Like lazy person? Ganyan. Yung mga anak ko ganyan din. Ayaw kumilos. Lagi nasa cellphone. Gumaganon-ganon daw siya kay Papa Dave. So, may dalawang yung dalaga na anak. So, sabi ni Papa Dave, yes, Nicole is like that also. So, hindi ko alam kung ano nangyayari sa mga kabataan ngayon. Pero sana mabago siya. Kasi hindi pwedeng tatamad-tamad ka sa life. Di ba mga kalalabs? Umpisa pa lang, kailangan masipag ka na. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad sa life. So, yeah. And, siya nga pala mga kalabs, may nabasa akong comment. Nagbabasa kasi ako ng comment kanina sa Skytrain. Nabasa akong comment, malayo na sa Marites. Sabi niya sabi ko, yung vlog ko nung nakaraan, yung inopen ko sa inyo yung bahay. Sabi niya, malayo na rin sa mga Marites. Natawa ako.
Sabi ko, ang Marites, kahit saan ka pumunta, andyan yan, di ba? May online Marites, di ba mga kalalabs? Kaloka naman yung nag-comment na yun. And may nag-comment din pala kung ilang, gaano kalaki yung bahay. Nasa 60 plus square meter lang yung bahay na pinapatayo namin ngayon. And may nagtanong din kung, sagutin ko na yung mga tanong-tanong, no? So, yun nga, 60 plus square meter, yung bahay na pinapatayo namin. Meron siyang isang bathroom, meron siyang 3 bedroom. Tapos, living room and of course, kitchen. Pero yung kitchen namin, hindi siya ganun kalaki. Basta maliit lang to, hindi kagaya sa dating bahay. Simple lang, ano talaga siya, maliit na bahay. Ba't kinakati yung ilong ko? Nakakainis. May nakakaalala sa akin. Tayo lang nga. Wait. Ang kati eh. Anyway, so, yun na nga. 3 bedroom, 1 bathroom. Tumigas yung, tumigas yung salita, 3 bedrooms, 1 bathroom, living room, and kitchen. So, yun yung, ng bahay. Of course, alam nyo na yan kung ano yung mga kasama sa bahay, di ba? And then, ano pa ba? Yung may tanong pa na isa, kalimutan ko. Kung ano ba daw, pakyawan ba daw yung kinuha namin na gumawa ng bahay or arawan. Ang ginawa ko po is arawan kasi alam niyo yung arawan kasi may tendency na pag naubusan ka ng budget, edi pwede mo siyang i-stop. Sa pakyawan kasi hindi pwede, 'di ba? So, yun, arawan po and kasi nga 'di ba sobrang bili. Sabi niyo, nabanggit ko dun sa vlog na wala pa siyang isang buwan pero nakikita niyo na yung forma ng bahay. So, yun, sabi nila, sobrang bilis, siguro pakyawan. Hindi po siya pakyawan, arawan po siya. And mabilis lang talaga yung mga trabahador na nakuha natin, yung mga tumutulong sa amin na itayo yung bahay. And marami sila. Meron po akong 10 na, worker na nagtatrabaho or workers na nagtatrabaho doon sa bahay para lang mapabilis yung process ng para matapos ka agad. Pero syempre, as what I said, arawan siya kasi hindi naman natin alam kung may budget pa ako tomorrow or the next day, 'di ba? So ngayon, at least naumpisahan siya, slowly but surely matatapos siya. So yun yung technique ko, arawan. So, ano pa ba yung mga, mag-comment lang kayo kung ano yung mga gusto niyo pang malaman about doon sa pinapatayo nating bahay sa Pinas. Alam niyo sa totoo lang, mag-ready kayo sa sa pagbabayad sa labor at saka sa materials kasi yan yung dalawang pinakamahal talaga na na items or babayarin pag nagpapagawa kayo ng bahay. Labor at saka yung mga materials. Especially now, grabe, nagulat ako doon sa sa materials na dati is, kunyari semento dati is magkano lang 150 pesos, ngayon is 200 plus na siya. Yung bubong na pinagawa ko before, if I'm not mistaken, nasa 70, something like that, yung kasama na lahat, pati yung magkakabit, yung mag-install lahat na. Pero ngayon ay, nako, nagulat me, nasa sobrang mahal niya, parang what? Nagulat talaga ako mga kalalas. Tapos meron pa tayong mga surprises na expenses. So i-share ko yan sa mga susunod na vlog. Kung gusto nyo, please comment down below kung gusto nyo akong mag-sit down video and gawin natin yung mga talakayin natin. Napaka-deep, 'di ba? We are going to talk about yung mga materials, yung mga expenses na nagagamit namin or binabayaran namin dun sa pagpapagawa ng bahay. So, ayan, comment down below kung gusto niyo yung mga ganun. Pero, di kasi ako sanay sa mga sit-down video, yung magsasalita lang tapos walang ginagawa na yung mga ganyan-ganyan, yung dinudugtong-dugtong ko lang kasi yung parang mga vlog ko sa, kunyari, yung mga nag-shopping ako, nagluto ako, tapos the end of the video, magsasagot ako ng mga question nyo, diba? So, ayun, yun yung sanay ko talaga. Diba mga kalala? So, ayun yung mga kasagutan sa inyong katanungan. Ako na po ay mag-i-end ng vlog din kasi yun na rin lang din po yung ganap natin. I'll try my best to vlog again tomorrow pero hindi ko pa alam kung anong mga ganap natin tomorrow because tomorrow is Saturday. So, yeah. Thank you all for watching. Please comment down below kung mayroon pa kayong katanungan sa mga bagay-bagay about sa pagpapatayo sa bahay or kung mayroon kayong mga
suggestion, mga ganon, please comment down below. And thank you din po pala sa lahat ng nag-message sa akin, nag-suggest ng kulay ng bahay. Ayan, maraming salamat po. Kulay ng bubong, kaso nga lang huli na order ko na yung bubong. So, nahuli na yung comment na nabasa ko. So, ayun, and yeah, tiles, mga ganon. Isend nyo lang yung message nyo sa Facebook page. Follow me on my Facebook page. So, andyan lang sa description below. Ayan. Advance, salamat po sa lahat. Salamat din po sa lahat na nag-message, as what I said. Thank you po ng marami. So, ayun. Mag-update na lang po ulit ako sa ganap dun sa pinapatayo nating bahay sa mga susunod na vlog. So, I love you all. Stay safe and always be kind. Thank you all for watching. Love you. Bye-bye. Ube, you wanna say bye? Come. You can say bye, and then we will have your dinner. Bye. Bye. Say bye. Ikaw na lang kasama ko sa vlog kasi yung mga kasama ko ayaw magpa-vlog. Ha? Bye.